Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ulit ang inyong Dr. Tong and welcome sa Health Matters, ang programang pangkalusugan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ngayong episode na ito ay usapang boses naman po tayo. Yes, ang ating voice o ang ating boses, isang bahagi ng ating pagkatao na madalas nating gamitin pero minsan nakakalimutan nating alagaan. Ang boses ay hindi lang basta tunog. Ito ay ginagamit natin para makipag-usap, makapagturo, makapagtrabaho, at para sa iba, ito ang kanilang kabuhayan. Kaya naman, ang tema natin ngayon, boses mo, buhay mo. Kapag humihinga tayo palabas, dumadaan ang hangin mula sa lungs papunta sa ating lalamunan. At sa lalamunan, may tinatawag po tayong vocal cords or vocal folds. Ito po ay nagva-vibrate, ito po ay gumagalaw habang lumalabas ang hangin. Doon nabubuo ang tunog o yung sound o yung boses na naririnig natin. Sa paglabas naman ng tunog, ang ating bibig, ang ating dila at ibang parte pa ng ating lalamunan, ang bumubuo sa salita o kung kumakanta man tayo. Di ba? Amazing po ito. Ngayon, alam nyo ba na tuwing April 16 ay pinagdiriwang natin ng World Voice Day? Ito ay ginugunita sa buong mundo bilang paalala na ang boses na ay dapat pinapahalagahan at inaalagaan. Marami po tayong free voice screenings at awareness seminars, awareness events sa iba't ibang bahagi ng mundo. At unti-unti na rin tayong sumasabay dito sa Pilipinas. Sana mas marami pang maka-join, makasali sa mga ganitong campaign awareness. Kasi nga naman, ang boses mo, connection mo sa buong mundo. Pero paano kung biglang magbago ang boses mo? Paus na matagal na, masakit magsalita, masakit lumunok, baka may tinatawag tayong voice disorders. Ang voice disorders ay condition kung saan nagbabago ang ating boses. Ito ay pwedeng, maraming simptomas po yan, pwedeng humina ang inyong boses, pwedeng mawala ang inyong boses, pwedeng maging malat o pamamaos ng inyong boses, pwede ring masakit habang magsalita. Meron po itong apat na klase. Ang una po, yung sinatawag po nating organic. Ibig sabihin, may physical changes sa ating vocal folds o vocal cords. Pangalawa, pwede rin po itong functional problem. Ibig pong sabihin, dahil sa overuse ng inyong boses o maling paggamit ng inyong boses, nagkakaroon po kayo ng mga ganitong simptomas. Pangatlo, pwede po itong tawaging neurogenic. Ibig sabihin, meron pong problema dun sa nerves na nagko-control sa ating vocal cords or vocal folds. At yung pang-apat, pwede naman po itong tawaging psychogenic voice disorder. Ibig sabihin, may kinalaman po ang ating emosyon o dahil sa stress na outside the vocal cords kaya nagbabago po ang simptomas at pakiramdam ng ating boses. Sa Pilipinas, maraming may ganitong problema, lalo na yung mga gumagamit ng boses araw-araw. Tulad ng ating mga teachers, mga guro, mga call center agents, mga singers, mga pastor, broadcasters, mga laging nagsasalita, laging gumagamit ng kanilang boses. Kasama na rin dyan ang ating edad, gender, at syempre ang working environment. Syempre dito po sa atin, alam din natin sa kulturang Pinoy, mahilig din tayong kumanta at mahilig din tayong makipagkwentuhan. Pero kahit very expressive po ang Pilipino, madalas pa rin natin tinitiis ang ating pamamalat at pananakit ng ating lalamunan. No? Hindi po tayo nagpapadoktor. Hanggat kaya pa ng lalamunan at boses natin, ginagamit pa rin natin yan. Kaya lang iniisip natin, normal lang lagi yan. Pero minsan, hindi na pala. Kaya mayroon po tayong isang helpful tool na na-develop po rito sa ating bansa. Ito ay pananaliksik sa UPPGH. Ito po yung tinatawag nating Filipino Voice Handicap Index or FVHI-10. Ito po ay isang questionnaire na nasa Filipino na po yan para matukoy kung gaano nakakaapekto ang inyong boses sa inyong buhay. So may set of questions po yan at doon po may sariling grading at scoring po na ginagamit. Madali po siyang sagutin at malaking tulong po ito sa ating pagdadiagnose ng voice disorders. So paano paalagaan ng ating boses? Uminom po tayo ng maraming tubig, dapat well-hydrated po tayo. Magpahinga kapag pagod ang boses, hindi non-stop na nagsasalita. Lagi po nating inuulit dito sa ating programa, iwasan ng paninigarilyo, iwasan ng alak at sobrang pagsigaw o paggamit ng inyong boses. Siyempre po, bago po ninyo gagamitin inyong boses sa inyong trabaho, importante rin yung mag-voice warm-up po tayo. Lalo na kung kayo po ay kumakanta or nagtuturo. At kung kinakailangan ng malakas ang boses, siguro mas maganda kung gumamit ng microphone. Simple lang ito pero effective.
At kung ilang araw ng paos ang inyong boses or may kirot habang nagsasalita, magpakonsulta na po kayo sa inyong ENT doctor. Maaari sigurong kailangan mo na ng iba't ibang klase ng treatment tulad ng siguro voice therapy na po yan, pwedeng medications, magpre-prescribe po ang inyong doktor, or minsan baka kailangan nyo na po ng isang operation or minor procedure sa inyong boses. Baka sisilipin po yan sa inyong lalamunan, magamit po tayo ng endoscopes. Narito ang ilang mga kwento ng tagumpay tungkol sa mga may problema sa kanilang lalamunan. Isang teacher na bumalik ang kanyang tiwala sa sarili after ng kanyang voice treatment. Meron din po tayong isang singer na bumangon ulit after vocal rest and vocal rehab. At syempre, napaka-importante po rito ang ating mga call center agent. May isang call center agent po na natutong magkaroon ng voice care, self-care ng kanyang boses sa simpleng hydration at pahinga lamang. Kaya kayo rin po, mga kasama dito sa Health Matters, huwag po kayong matakot, magpatingin or magsimula ng sarili ninyong voice self-care. Ngayong World Voice Day, sabay-sabay po tayo mag-ingay, no? Para sa mas malusog na boses ng bawat Pilipino. Gamitin po ninyo ang hashtag boses mo, buhay mo at i-share ang voice care tips online. Muli ako po inyong Dr. Tong at ito ang Health Matters. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na episodes. Stay safe and stay healthy and keep your voice strong.